Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kakabahan na sina Zoe at Moira dahil nasa kamay na ni Robert ang hard drive na matagal na nilang tinatago. Magagalit sa kanila si Robert dahil mag-ina silang sinungaling at mga manloloko. Pupunta si Robert sa technician para mabuksan ang hard drive. Paano pa kaya mapipigilan ni Moira ang pagkakatuklas ni Robert sa tunay na nangyari? Makakalusot pa kaya si Moira? Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagpunta sina Josa at Annalyn sa bahay ni Bogs, pero tinataguan sila nito. Nakakuha ng tiyempo si Bogs at nakatakas siya. Samantala, ibinalita ni Annalyn sa nanay niya na nakatakas si Bogs. Malalim ang iniisip ni Lynette. Naroon din si Moira sa lugar ng meeting place nila ni Bogs. Hindi kaya ibinigay ni Bogs ang cellphone kay Moira? Naisip rin bigla ni Chang Susa ng CCTV. Baka may kopya pa ang huling taong may hawak nito. Nasabi ni Annalyn na si Tito Michael ang huling may hawak nito. Pinatawagan niya agad kay Lynette si Michael. Sa sobrang pag-aalala naman ni Zoe sa pagpapakita ni Balahadya, lalo nung pinag-iingat niya si Doc Lindon, nasabi niya sa mami niya na kapag may mangyari kay Doc Lindon, hindi kakayanin ng konsensya niya. Pinakalma ni Moira si Zoe, hindi na gagawa ng masama si Balahadya. Kailangan nga magsaya pa sila dahil nasa kanya na ang cellphone ni Robert. Nautakan niya si Lynette. Pinapanood ni Moira kay Zoe ang selfie video ni Robert. Napanood ni Zoe na mahal pa rin siya ni Robert kahit alam na niyang hindi siya tunay na anak nito. Kinuha ni Moira ang cellphone at pinukpok niya ito ng martilyo hanggang mabasag. Maya-maya itinawag siya ng kasambahay dahil may bisitang gustong siyang kausapin, si Balahadya. Natakot bigla si Zoe dahil baka magsalita bigla yon. Pinakalma ni Moira si Zoe. Maya-maya nilapitan ni Moira si Balahadya. Nagulat si Moira dahil kung saan-saan nagpapakita si Balahadya. Sabi ni Balahadya, kulang pa ang bigay ni Moira sa kanya. Dapat 1 million. Kalahati pa lang natatanggap niya. Pero lumipas na pala ang galit ni Moira kay Lindon. Natatawang ng insulto na si Balahadya. Kung ayaw magbigay sa kanya ni Moira, wala nang pakialam si Moira sa gagawin niya. Kung sasabit man si Moira, siya na ang bahala sa sarili niya. Nagpaalam na siya kay Moira. Maya-maya ay sumulpot si Robert. Ano ba ang pinag-uusapan nila ng pulis na yon? Nagulat si Moira pero sinabi niyang tungkol ito sa kaso. Tapos na ang kaso pero may mga tinatanong pa sila at hindi niya alam ang mga sagot. Nagtatalo silang dalawa dahil hindi naman siya pinaniniwalaan ni Robert. Sabi ni Moira asawa siya at dapat lang napagtiwalaan siya dahil wala naman siyang gagawing makakasama kay Robert. Sana nga walang tinatagong sikreto si Moira. Sa paglabas ni Robert, nasa lubong naman niya si Balahadya. Bakit andito pa rin siya? Ano bang sikreto nila ng asawa niya na hindi na siya makasagot? Baka naman inutusan naman si Balahadya ng asawa niya na gumawa ng kwento. Sabi ni Balahadya, may tampuhan sila ni Moira at ito ang alam niyang pambawi sa kanya. Samantala kinamusta ni Zoe ang napag-usapan ng mami niya at ni Balahadya. Naniningil si Balahadya sa trabaho niya kay Lindon. Hindi niya babayaran dahil palpak naman si Balahadya. Pero wrong move si Moira ang sabi ni Zoe. Dapat binayaran niya dahil pwedeng ilaglag siya nito. Hindi maaari ang pagde-deny lang. Alam nila ang kayang gawin ni Balahadya. Safe nga ba ang sikreto nila o ginagawa niyang risky dahil sa pride ni Moira? Aktong tatawagan na ni Moira si Balahadya para bayaran pero nakikipag-usap pa si Balahadya kay Robert. Pinakita niya na calling si Moira. Hindi niya ito sinasagot para ituloy ang pakikipag-usap niya kay Robert. Mas curious naman si Robert. Humingi muna ng lagay ang pulis. Nung bigyan siya ay umamin si Balahadya na binayaran sila ni Moira para itago nila ang hard drive na wala sa kanila. Hindi niya alam kung nasaan ang hard drive. Buwan-buwan sila sinusuhulan. Tingin niya may importanteng laman ng hard drive kaya ganun na lang protektahan ito ni na Zoe at Moira. Samantala hawak ni Zoe ang hard drive. Naalala niya ang laman nito at itinago niya ito para protektahan ang pamilya niya. At ang sikreto nila, ayaw niyang mawala ang daddy niya sa kanya. Sa kabilang banda, nakipagkita na si Michael kina Lynette. Tinapat agad siya ni Chang Susan na nasa kanya ba ang hard drive bago pa ibigay sa mga pulis. Inamin ni Michael na binigay niya ito kay Zoe. Pero matagal na yon. Wala rin siyang naitagong kopya at hindi niya napanood. Hindi na siya nag-isip basta ibinigay na lang niya kay Zoe. Nabanggit ni Lynette na naloko sila sa cellphone na naglalaman sana ng ebidensya laban kay Moira. Hard drive na lang sana ang pag-asa nila ngayon.
Ang lakas din ng kutob ni Chang Susan. Paano kung hindi pala naibigay ni Zoe sa mga pulis ang hard drive? Paano rin kung kasabwat pala nila ang mga pulis? Maya-maya ay tumawag na rin si RJ kay Lynette. Nagpaliwanag si Lynette na hindi na nila alam kung saan hahanapin si Bogues. Tinakbo na ang cellphone kasama ang pera. Babayaran naman ito ni Lynette. Inulit-ulit ni RJ na bawal-wala sa kanya ang pera. Ang mahalaga sa kanya ang cellphone at ang nilalaman nito. Sinabi rin ni Lynette ang hinala niya na baka binigay pala ni Bogues ang cellphone kay Moira dahil nandun si Moira sa mga oras na yon. Ayaw nang subukan tanungin ni Robert kay Moira kung nasa kanya ito. Alam naman kasi ni Robert na i-deny lang ito ni Moira. Wala na ba talagang paraan para malaman niya kung ano talaga ang nangyari sa kanya? Kung aksidente o sinadya ba ang pagkahulog niya sa hagdan? Sabi ni Lynette may isa pang paraan. Ang CCTV kung nasaan siya na aksidente pero binigay na ito ni Zoe sa mga pulis. Hindi nila ma-access sa pulis dahil sarado na ang kaso. Pero naisip nilang paano kung hindi naman pala binigay ni Zoe ang hard drive at kay Moira pala binigay at tinago nila. Nagsimula na si Robert na maghanap sa kwarto nila. Inabutan siya ng kasambahay na naghahanap. Maglilinis siya, pero kung may hinahanap si Robert ay tutulong siya. Ang sabi ng kasambahay, wala ring safety deposit box si Moira. Sumunod naman ay pumasok si Robert sa loob ng kwarto ni Zoe. Sa paghahalongkat niya ay nakita naman niya ang hard drive sa drawer ni Zoe. Bigla namang pumasok si Zoe. Muntikan na siyang mahuli at itinago niya ang hard drive sa likod niya. Sa teaser, manlalamig na ang pakikitungo ni Robert kay Zoe dahil sa pagtatago nito sa hard drive. Magtatalo sila ni Moira. Baka may gustong sabihin si Robert ang tanong ni Moira. Ibinalik ni Robert ang tanong dahil mas marami siyang sikreto. Hawak naman ni Zoe ang braso niya pero tinanggal niya ang pagkakahawak sa kanya. Magtataka si Zoe bakit ganun ang daddy niya. Bigla niyang maaalala na nasa kwarto ang daddy niya nung isang araw at umakyat siya agad para silipin ang hard drive na itinago niya. Laking gulat niya at taranta dahil wala na doon ang hard drive na naglalaman ng aksidente ng daddy niya. Lagot na. Dadalhin naman ni Robert ang hard drive sa technician para malaman ang nilalaman nito. Samantala, masusukol ni na Annalyn at Josa si Bogues. Magde-deny pa si Bogues na kakilala niya ang dalawa at tatakas. Pero aabutan siya at tatanungin ni Annalyn kung ano ba talaga ang nakita niya sa cellphone at nagawa pa niyang itakas ang cellphone pati na rin ang pera. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!